ngayong gabi ay pag-aaralan natin yung sinabi ni Jesus na ang puno ay makakilala sa kanyang mga Bunga. Kunwari, tayo naman kasi alam na natin yung puno ng mangga, no? Kaya kahit na hindi mamunga yung mangga, alam natin mangga pa rin yun. Diba? Iba din yun sa mga palay, diba? Pagka gusto yung palay. At alam na natin kung anong bunga niya. Kaya si Jesus parang niyang in-emphasize na makakilala daw natin yung puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Di ba sa atin sa Pilipino, sa Pilipinas, ang iniisip natin puno yung mga magulang, tapos yung mga bunga ay mga anak, di ba? Pero si Jesus dito, iba yung tinutukoy niya. Kaya tignan natin kung anong tinutukoy ni Jesus. Bakit mo? 1, 2, 3, go. Bakit mo napansin ang unang Jesus nag-speech siya sa bukat. Alam niyo yung bukat? Yung muta, di ba? Alam niyo ba yun? Yung umi. Kung isa meron tayong muta doon na hindi natin alam. Pero sino napapansin natin yung muta? Kaninang muta? Muta ng iba. Muta ka, o. Di ba? Usually, pag napansin mo yung muta, hindi mo muta, no? Muta ng iba. At sabi ni Jesus, ay ito, sabi tignan mo, kaya-kaya mo sitain yung buta ng iba. Hindi mo alam, yung sa iyo ay troso. Alam niyo ba yung troso? Kahoy. Kahoy. Bakit kitang-kita mo yung troso ng buta ng iba? Pero yung troso mo na nakatakip sa iyo, hindi mo makita. Ano sa hindi mo talaga makikita dahil napakalaki ng troso. Diba? Nabulag ka lang sa iyong sarili. Ang nakikita mo ay error ng iba. At ang tawag ko dyan mga kapatid, una sa lahat yan ay sin. Pangalawa, yan ay human nature. Na-illustrate ko na nung makaraan, di ba? Kung mayroong malinis na papel. Sino ba yung nagsagot dito? Kung mayroong malinis na papel, tapos may dot, hindi natin sasabihin, ano nakikita mo? Star, may malinis na papel. Diba? Sasabihin natin, may dot. Doon sa malinis ay may dot. Palagi natin nakikita ay yung error ng iba. At yun tayo. No? Huwag mong sasabihin na, gusto mo, hindi ako yan. Yan tayo. Talagang kung tayo yung pinanganak, dahil ang magulang natin ay si Adan at si Eva. Grabe siya, ang magulang natin ay si Adan at si Eva. Hindi unggoy, no? Hindi tayo galing sa unggoy. Naniniwala ba kayo na kayo galing sa unggoy? Kung kayo naniniwala, ikaw yun. No? Kayo yun. Kami, kay Adan at kay Eva, may naniniwala. Believe it or not, ang naggaling daw tayo sa algae, tapos yung algae naging unggoy, tapos yung unggoy. Ngayon, tapos naging gorilla, naging humusapes, hanggang naging, naging straight daw yung gorilla. Ikaw yun, lahi niyo yun. Sa totoo lang, meron. Alam niyo ba? Alam niyo mga naniniwala? Alam sa atin sila naniniwala na God na creator, na Diyos, na lumikha ng lahat ng bagay, para sa kanila ay tayo ay bigla na lang umusbong. Ang tawag sa Diyos ay creator. Ibig sabihin, ang creator meron siyang sariling creation. Diba? Ito ang lumikha at may nilikha. Balik tayo dito sa pinag-aaralan natin. Bakit napapansin mo yung iba? Yung sa iyo, napakalaki, hindi mo makita. Diba?
ang advice ni Jesus dito, alisin mo muna yung iyong troso sa iyong mata para ikaw ay makakita ng dapat hindi mo. Napakahirap nito, no? Napakadaling, ito palagi kong sinasabi, napakadaling i-preach, napakadaling basahin at sabihin sa iba. Pero sa iyong sarili na mahirap. Maliwanag ba yan? Yung sabihin, habang ako kayo nag-preach sa inyo dito, pinipreach ako din sa sarili ko. May problema ako sa anger. Madali akong, hindi lang dahil ako ay may high blood pressure or hypertension. Magaling talaga akong magalit. Saan pag di ka nagsasagot ng divine healing? High blood talaga ako, di ba? Hindi ko na pag hindi ka nakakasagot, matagal na kitang WhatsApp ng WhatsApp ay ini-idol mo ko na high blood talaga ako. Ang ibig sabihin, meron talaga akong anger. I think, pag tinitrace ko kung saan galing yung anger ko, galing yun dahil lumaki ako ng walang tatay. Yung, alam mo, nakita ko, yung mga issues natin sa buhay, ay galing sa mga past natin. Yung mga history natin, kunwari, naging malupit ang tatay mo, o nabuso ko ng tatay mo, sinasaktan ka ng tatay mo, o nanay mo. Pagkalaki mo, at meron ka ng sarili, nasa sa'yo pa din. Kaya napapansin ko yan pagka kami nag-aaway ng melody, ayaw kong patalo, no? Gusto ko pala lang. Dahil wala akong naging tatay na ang security ko ay sa kanya, di ba? Ang security ko, dahil ako'y walang tatay, parang ipaglalaban ko yung akin, dapat ako. Ganun ang nangyayari sa mga taong walang tatay. Parang pag yung absence ng father figure, kung kasi naging bakla, dahil wala yung tatay malayo, or walang lumaki. Yung pangalawa naman, lumaki siya, may mga issues sa tatay. May kilala ako na ang asawa niya ay pinagpalit siya sa ibang babae. Yung mga bata, sira ang buhay. Sira. At nakakita ko parang, Lord, paano ka papasok sa situation na ito? Parang hindi ko makita yung paano papasok ng Lord dun sa situation. Dahil kung saan damage ang emotion, yung healing hindi ko kadali. I wish na wala na akong anger sa heart. Meron na din, no? Pag nakakita ka hindi ka nagsasagot, blood na rin ako. Yan lang. You cannot take it away from me. At ang tawag ko daw ko din is not an excuse that I am an angry person. It's the spirit of anger dwelling within me. Ano ba yun, mga kapatid? Na sabi ka, okay, gusto ba ako, may issue ba ako? Meron! Pero nagsabi na wala. Hanggang tayo nabubuhay, i-resolve pa rin natin yung mga issues natin sa maliwanag ba yan, mga kapatid? Habang ikay buhay, kaya meron tayong tinatawag na sanctification. Sabihin niyo na sanctification. Ibig sabihin ng sanctification, na ikay mo-born again na hindi ka kagad kinuha sa langit. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay maayos, malinis, mag-grow. Diba? Hindi lang sa discipline sa time, hindi lang sa discipline sa maraming mga bagay, kundi sa iyong sa iyong puso. Kasi bakit ka pumunta sa puso? Yung pinag-uusapan natin, mata. Diba? Mata ang pinag-uusapan. Bakit tayo pumunta ng puso? Sige nga. Verse 1, 2, 3, go. Walang mabuting 1, 2, 3, go. Walang mabuting puno. Walang sarap. Hindi naman, walang puso. Walang mabuti. Bawat kilala sa pinagpong bunga. Hindi nakakasitas ng igos sa tiligan. Hindi nakakasitas ng ubas sa dawagan. Na-cut lang niya dahil sobra yung aking gusto ko kasing malaki. Kasi niya, kung ano daw yung puno, yan ang bunga. Kasi niya, tinutukoy ni Jesus dito, hindi literal tree. No? Nag-i-illustrate siya na
pagka ang puno ay higos, hindi mamumunga ng pagka, kunwari, yung dawag ay hindi mamumunga ng ubas. Yung higos, mag-illustrate na lang ako dahil sa dito ng anak ko mangga. Hindi yung higos, yung fig tree, hindi mamumunga ng mangga. Tama ba? At si Jesus in-illustrate niya yung tree sa heart. Kung ang puso mo ay mabuti, malinis, lalabas din ang mabuti, malinis. Kaya ang solution sa akin, na ako with anger, anong kailangan kong gawin para ma-dissolve yung anger? Kasi today, share ko po anong ginagawa. Lagi kong tinatanong ang Lord, saan galing ito? Kasi may issues tayo sa buhay. Hindi natin maintindihan, bakit ito ganito? Stop ako, wala ako. Niniwala ko, hugasan ako, pinatawad ako. Bakit meron pa akong ganito? Sino tinatanong ko? This pastor na tinatanong ko. I ask the Father, Lord, saan mo ito? Dahil hanggang hindi mo makita yung root cause, hindi ka totoong makikita. At hindi ko mabilang kung ilang beses kong nag-pray yan, Father, saan ko galing ito? Kung may nakikita ko, minsan, ang nangyayari, di ba, pagka ikaw nagsasalita, all of a sudden, you catch yourself. Teka lang, sino yun? Natry niyo na ba yun? Nung ako'y galing sa Pilipinas sa mga kapatid, ang culture na sa Pilipinas, tayo yung mga magana. Ba, mga kapatid? Yung mga Pilipino magalang. Magalang ba ang mga Pilipino? Nagalang na ang boy, di ba? Nagalang talaga tayo. Nakita ko, napansin ko tayo ang mababait ang mga Pilipino. Kaya love na lang tayo ng service, di ba? Gusto ng caregiver ay Filipino. Kaya doon Sri Lanka, India, the best pa rin, ang best-selling pa rin na manpower ay Pilipino. You cannot, hindi mo yung papalitan dahil sa sobrang dami ko ng Sir English na napakinggan. Ang hinahanap nila yung, may akinisiya sila, may galing sa church nyo. Ano busy lahat ng mga Pilipino sa amin? Lahat ay nag-work. Di kami nakatuwa mo naghihintay ng pera sa langit. Kami nag-work lahat. Ultimo ako, nag-work lahat. Kaya sa lagi kong sinasabi kayo. Kung gusto nyo, punta kayo ng agency. Kasi sa mga mga Pilipino talaga mabait, magalang. At kahit na medyo nagagalit ko na, malumangan na yung kapatid. Amen ba? Amen. Ako, kung minsan ako hindi. Pero, yun na nakita mo characteristic natin as Filipino. Meron tayong innate humility, yung parang hindi na tayo tuturuan ng magpakumbaba ka. Parang alam natin lumugar na hindi naman tayo talaga matataas, kahit ikaw ay doktor dito, ang baksat mo, caregiver. Pare-pares tayo, di ba? Yung wala kang kung kay katulad ni Sister Jason na politiko, pagbagsak mo dito, caregiver ka pa rin, nagalilis ang bahay. Wala tayong, ano yung sabihin niya? Wala tayong special case. May mga iba na yung mga nauna sa atin, may mga nurses. Kaya kung nakita niyo yung passport, caregiving sector. Pansin niyo ba, mga kapatid? Kaya tayo talaga ay tinawag din Diyos maging tayo magagawa. At the moment, ang sabi ng State of Israel, mga Pilipino, designated the caregiving sector. Dahil na rin mga mga G2G na mga sa hotel. Kaya I think that's changing a little bit. Pero, in general, at the moment, tayo mga caregiver. Ngayon, ito ang ibig sabihin. Kung take ko dito, una sa mga dating na pagdating ko sa libro yun, meron akong culture shock. Alam niyo yung culture shock? Yung parang
isang bagong lugar, tapos all of a sudden, ito yung kultura mo, tapos pagdating mo sa kultura mo iba, wow! Pagdating ko, pagsakay ko ng Shirut, kung alam niyo yung Nesher, alam mo ba yung Nesher? Eh, papalit, palagi mong ginagamit yan pag nagbabakasyon ka, na? Yung Nesher, pagkasakay ko, nagsisigaw ko yung dalawang driver. Nag-aaway sila pa naman. Budil ka dito, kalarating ko lang, baka mamatay ako dito. Maraming, natatakot ako dahil sa bahay namin, ang sumisigaw lang, ang nanay ko. At mga anak, bawal sumagot. Alam mo iba kayo, sa totoo yun. Piping yung parang nanay pag-ikaway. Bawal sumagot. Yung kanari, nag-uusap ang matatatanda, mga bata hindi sasawsaw. Bawal. Hindi ka pwedeng tingin. Dahil hindi ka pwedeng sa conversation ng adults. Dapat lumugan ka. Lumugan ka sa ibang place. Kaya nakita ko yung sila dito, nagsusugaw ng mga tao. After a few years, siguro after 10 to 12 years, minsan ako'y nasa show at meron akong kalaban na Arab. At sangsangan ko sa words. Pagkatapos kong magsalita, sabi ko, sino yun? Pagkatapos nila, nagalit ka kung minsan pag naka-unload ka na, parang na-realize mo na bubalik ka na sa sarili mo. Tapos sabi ko, sino yung magsalita? Ang galing mag-Hebrew, ang galing magmura. I think they niya mga kapatid. All of a sudden, I caught myself, listen to this. Yung culture na una sa lahat, nung pagdating ko, na-shock ako, I was immersed in the culture, and I am one of them. Nalalag ka? Nakakuha ko yung namalo ko yung environment, kung nasan ako, nakuha ko na rin. Nalalag ka? Kaya tama ang sabi ni Pablo na, bad manners corrupt good character. Dahil yung mga masasamang nakapalibot sa iyo, pag palagi mo kasama, pati ikaw, isa ka na rin sa kanila. Somehow, merong spirit na pwedeng mag-click sa iyo pag palagi mo silang kasama. Maliwanag ba mga kapatid? At ito sabi ni Jesus, una na umpisa siya sa mata. Yung kapatid, ikaw mas malaki yung sa iyo. Nadalala niyo mga kapatid, when we start to notice other, or we start to criticize others, the oldest problem is coming with us. Hindi ko sinasabi wala siyang sala. Pero dahil kitang-kita mo siya, baka ikaw may problema. Dito sa office. Gusto kong tumalim talaga sa inyo yan. Pagka meron akong nakikita ng ibang tao sa mga mali nila, all of a sudden, I forget that I also just received forgiveness from the Father. Na imbis na ako'y magalit sa tao iyon, the Lord is asking me na, grabe kaya ang ginawa mo. I died on the cross for your sins. Bakit hindi mo kaya magparaya? I hate the word, Ate Gina, I hate the word magparaya. Gusto ko, pagkainan, ako mauna. Ikaw susunod. Sabi niya pa sa mga di baka maubusan, ha? Mayroon pagparaya, di ba? Pangalit, si Brother Ben,
tinitignan niya yung binigay siya na nasa plane ko na 3. Sabi ko, lumayas ka, huwag kang titigin dito. Ang tawag doon mga kapatid, ayaw magparaya. I hate the word magparaya. It's so difficult. In our culture, in our environment, ang palagi natin iniisip, ako muna. Ako muna. Oh, ikaw din, pero ako muna. Pero yung selfishness, yung gusto mo ikaw palagi, gusto mo ikaw palagi makakalabot. Teka lang, mas lima ng kristalina, mas maraming na siya. Gusto ka ba? Ayaw nating paraya. Isn't it this, mga kapatid? Jesus is actually talking to our hearts. Paano ka magkakabuman ng tama kung yung heart mo mali? Kahit na ilang beses kong sabihin na napatawag ko na si Papa Leo, and my heart says otherwise, I didn't really forgive him. I didn't really forgive him. Wala na pero nagre-remo ba yun? Kahit ilang beses kong sabihin na patawag ko na si Tristan Carol, pero ang heart ko yung meron pa rin pain and hurt, disappointments, anger, revengeful, saan sabihin kahit naman kung ano yun. Ay, hindi ko pa rin pinapatawag. Do you get that? Is that going in? Then alam mo that this is issue of the heart. Kaya kunwari meron kang tatay, namatay na, buhay pa, tapos palagi yung sinasabi sa akin na pinatawag ko na, pastor, pinatawag ko na. Pero ang Lord na kasi nakakaalam no? Hindi ko kaya basahin yung puso mo. Pero baka pakinggan kita at mapakinggan ko yung iyong statements, yung salita. I know if you are forgiven or not. Ano mo malalaman? Basta, sige, ito tayo sa gumagawa. 1, 2, 3, go. Gumagawa ng mabuti naman ng mabuting tao dahil sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Ngunit ang masamang tao ay gumagawa ng masama dahil sa kanyang kasamaan. Sapagkat nasa kayamanan ng puso. Kaya paano kita mahuhuli kung ikaw ay nagpatawad na o meron ka pa rin anger? Sa pamamagitan ng iyong bibig. I could catch it. Hindi ko sinasabing bawal mag-unload, pero every word na sasabihin mo ay galing sa loob. Yeah, don't tell me na kayo nagpatawad na, pero puro lahat negative naman ang lumalabas sa bibig mo. Malalim ba o mababaw? Ayos lang. Napakadaling sabihin, I wish I'm a perfect man. I wish, Irene, itong lahat na pinipreach ko ay nilalakaran ko na, no? I wish. But I'm not yet there. I still seek the Lord. Saan galing to? I always go back to the Father. Lord, saan galing to? Bakit ako ganito? Bakit pa rin ako wounded? Bakit pa rin ako ganyan issue sa buhay? I wish yung mga born again tayo, perfect tayo agad. Pag ikay naging perfect na Ate Janet, uuwi ka na. Ayaw pa. Huwag ka muna umuwi. Amen, ha? Hindi tayo magiging perfect until tayo yung langit. Like yung sinasabi si Ate Ao, alam mo, wala pa akong nakitang patay
na nagtatampo. Tama. Wala pa akong patay, Stel, nagalit. Diba? Kahit pipikin ko yung tenga, hindi siya nililingon na sino ka? Nakakita ka na ba, ate Weng, nakakita ka na ba ng patay na, hoy, bakit mo ako kinalabi? Ang nakita ko mga kapatid ba, ang nakita ko, ang mga patay perfect. Pero hindi na magkakasal. Wala pa akong nakita, Bebsi, na patay na namamalun niya. Wala ka akong nakita kahit isa. Sabi niya patay na daw. Pero kapatid, until we get to that time, habang nandito pa tayo sa ating flesh, kaya parang talaga kong inaalala na pagka may, di ba kung minsan mayroon mga tao naman talagang nakaka-open. Tama ba, ate? May mga tao talagang hindi nakaka-bless, di ba? Oo. Gusto mong batuhin ng tinapay na nasa garapon. Batuhin mo ng tinapay ng may kape. Di ba, Pastor Inday? Kung isa may mga tao tayo hindi makasundo or minsan dahil lago kay si Jesus kaya nandito ka, pero sa totoo lang, gusto mo nang lumipat sa ibang church para hindi mo makita yung buhang yun, no? Amen ba, mga kapatid? Amen. Nagagaya si Pastor Melody ako pag ginagamit kayo yung word niya. Kung isa mga kapatid, di ba may mga aminado ka din, sister lang. Kung saan, among ourselves, yung mga tao talagang hindi tayo kalapit, di ba? Tama ba, Brother Ben? Kung saan, may mga ka-vibes tayong ka-close, tapos meron din tayong, Hindi. di ba? Sa mukha niya lang parang minamalas ka na kaga, no? Bakit kaya yung Biyado Santo yung sister na yan, no? Gusto mo na ito lumipat sa ibang church? Sabi niya, ayaw ko makita yung sister na yan. Di ba meron tayong ganon? Tama ba ka, Siri? We have some people. Kaya nga sasabihin marami. Mas nakabibig pa sa akin, mas marami. Pero kung isa meron tayong ganon, listen. Pag ang reaction mo, I'll be honest with you. Pag ang reaction mo is, parang ayaw siyang makita. Parang you are despising how the Lord loves you. Na dito sa community natin, we almost stand by grace. Tama ba, Pastor? We stand not because of what we are or what we do. We stand because of grace. Amen. Okay, so I tend to forget, kunwari may nakaka-open or meron, I tend to forget that I was only forgiven. At yung forgiveness na binigay ng Father sa akin, ay hindi yung forgiveness na binigay ng Lord sa akin. At kung minsan, I try to, ito ang pinakamalaking problema natin, no? You try to rationalize. Ay, di ko alam ang ginawa niya. Di ba, Sir Jane, di ba? Ganyan ka magsalita dahil hindi ikaw ang tinira niya. Tignan natin kung ikaw. Yun ang iniisip ko, pag ako din, ano gagawin ko? Napakadaling sabihin pagka hindi ikaw no? Napakadaling magsalita kung hindi ikaw yung na-offend, o nasaktan, o na-hurt. Pero pag ikaw, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero sa issue ko, ako nandun sa situation na gano'n, ako yung nasaktan. I submit this to you kung anong gagawin ko. I ran to the cross. And ask for grace. Dahil minsan hindi natin kaya. Ang daming utos ni Jesus, hindi lang sa text na ito, isa sa mga sinabi ni Jesus na hindi natin kaya gawin, is, be ye therefore perfect,
like your heavenly Father who is perfect. Sabi siya, kaya ba natin yun? Kaya niyo bang maging perfect? Kaya niyo bang maging perfect? No. Ang daming utos ni Jesus na hindi natin kayang supadin. Doon na lang tayo sa pinakababa. Yung go and make disciples. Hindi natin kayang gawin, no? We'd rather do our thing than to go and make disciples. We'd rather gather people than to go and make disciples. Kasi ang hirap ng mag-review dahil ayaw mong misinterpret, di ba? Kaya lang, kailangan nyo yun para siya yung mapatuloy. Amen ba? Amen. Kuminsan tayo mga kapatid, hindi natin kaya gawin yung mga pinapagawa ni Jesus Christ. Especially pag ang sabi ni Jesus Christ ay maging ka, maging perfect. Eh, Pastor, paano natin matutupad? Dahil paano natin matutupad yung be therefore perfect? Magpakaganap kayo, maging perfect kayo. Katulad ng inyong nasa. Alam mo, Jesus na hindi natin kayang tupadin. Kaya Manang Kristalina, anong ginawa niya? He died. At kung meron mga tao nakakasakit sa akin, kung may mga tao nakaka-offend, I run to the cross and I look at the wounded and bleeding Savior. And alam mo ginagawa sa akin ng Brother Ben? It makes me humble. If you, my Lord, died for me, who am I not to forgive others? Kung yung aking tagapagligtas na matahin para sa akin, bakit di ko kaya mag-extend and grace sa iba? Manang Gemma, bakit hindi ko kaya ulit? Ayaw kong magparaya. Tumatawa ka na. Ayaw nating magparaya. Sino ba ang mga nagpaparaya? Manang papalay, sino ba yung mga taong nagpaparaya? Malalim mag-isip si Brother. Tulugan mo, Manang Carol. Sino ba yung mga taong nagpaparaya? Ako pala tinanong mo, Pia. Ay, tulong. Busy Ton. Sino yung mga taong nagpaparaya? Ano? Yung mga nagmamahal, Romina. Kasi kung mahal mo, magpaparaya ka. Tsaka yung mga nasasaktan. Mga taong nagpaparaya. Listen. Mga taong nagpaparaya ay yung nakita nila kung gaano grabe ang pag-ibig ng Father doon sa cross. Wala ka nang ba? Ang nagpaparaya ay yung mga taong naranasan nila yung totoong pagpapatawad ng Father dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya bakit tayo paulit-ulit na bumabalik sa gospel? Dahil pag hindi mo naintindihan yung pagkamatay ni Jesus Christ at kung ano ang ibig sabihin ng pagkamatay ni Jesus Christ para sa iyo, hindi mo kayang ibigay. Eto. Bakit tayo nakakapagbigay? Yeah. Nakapagbigay ba tayo, Sister Irene, dahil gusto natin yumaman? Masarap yan, di ba? Totoo yan, ha? Pag ikay kuripot, hindi ka yayaman. That's true. Ate Janet, totoo ba yun? Hindi yan biro. Totoo yun. Pag hindi ka marunong magbigay, pag tikon ang tikon ang kamay mo, hindi ka mabubuhusan ka, hindi ka makakatanggap. Only when you give, then, diba? Si Jesus mismo na nagsabi sa Acts. If
is more blessed to give than to receive. Si Jesus mismo ang nagsabi. At yung maraming principles ang bago with sowing and reaping, di ba? At ganoon din sa heart. Pag ang heart ay hindi nakaranas ng totoong forgiveness, hindi mo talaga naranasan yung love of the Father. Ang daming believer ngayon, it's sad to say, very sad to say, na kahit na mag-believer na tayo, ilang taon na tayo na born again, alam natin si Jesus Christ na tayo para sa ating mga kasalanan. Pero somehow, deep within our hearts, hindi pa rin na-touch ng loving grace of the Father yung kaibuturan ng Diyos. Kasi bakit yun? Ang heart natin kasi maraming compartment. Alam niyo ba, maraming bugged up. Literal hearted. Yung puso natin, maraming rooms, chambers. Kung saan kanari ito, naisupo mo na sa Lord, yung pagbibigay, di ba? Yung isa, naisupo mo na yung pag-pray. Yung isa, naisupo mo na rin pag attend ng church. Pero may mga areas pa din na gusto ng Lord na pasukin. At kung minsan, hindi pa nakapasok ng Lord doon. Dahil ang Lord is a very gentle Holy Spirit. Hindi siya nanghihimasok pag hindi mo siya papasukin. Amen. Yan ang yung beauty ng Lord, no? Na kahit na siya ang Lord natin, still continues to knock. Pag hindi mo ibibigay, still yours. At Pastor, bakit hindi ko maibigay lahat? Listen, ito ang sagot ko. Iisa ang sagot ko. Hindi mo pa naranasan ng buong yung forgiveness. Yung love of the Father. Na I pray mga kapatid, natin pinag-aaral na, I pray tonight na magkaroon ka ng hunger and thirst na hingin sa Father, Lord, bigyan ko ng full realization ng love ninyo sa puso. Full realization. Hindi ko sinasabing lagyan pa ng Lord. Hindi ma-realize mo kung gaano patindi yung pagmamahal ng Diyos. Yun ang basis ng ating lahat ng ginagawa. Kaya mo lang gawin ito dahil naranasan mo. Kung wala ka, hindi mo kayang Bigay. maliwanag ba yun? Amen. Kung hindi ako pinatawad, hindi kita kaya matawad. At kahit ilang beses kong sabihin, napatawad na kita. Sa puso ko, hindi ko totoo. Magkaiba yan, ano? Magkaiba yung forgiveness sa iyong bibig at sa iyong brain. At magkaiba yung forgiveness from God. Basta lang magkakaiba. Yung isa madaling gawin. Forgive you. Napatawad ka, basta. Yung sa heart, you start to love the person. Let me close in this. Si Jesus Christ, nung malapit na siya sa cross, meron siyang mga dalawang alagad na very special sa heart. Bakit very special? Kasama sila sa inner circle of 12. Una ay si Pedro. At si Pedro, mga kapatid, is the man, yun yung palaging nag-volunteer pagka may kailangan magsalita. Siya ang palaging, palari, ito si church, sabihin ko, sinong gusto gumawa nito? Yun ang palaging nagtataas ng kamay. And Peter is very close to Jesus Christ. Pero nang yun ni Jesus, si Peter. Ilang beses? Kaya alam mo, Peter? Pagkakailan ako, you will deny me 3 times. Ano sagot ni Peter? Never, Lord.
kahit lahat iwanan kayo, I will never deny you. Ano sabi ni Jesus? Mauunaan mo ang manok. Hindi pa tumila ang manok na i-deny mo na ako ng 3 times. Ibig sabihin, ng mga anong oras yan? Alas 3. bago magkila yung mga manok sa probinsya. No? Naunahan mo na ako na dininay mo na ako ng 3. He's very close to Jesus, but he denied Jesus. Next, si Judas. Si Judas, mga kapatid, meron siyang napakahalagang ministry sa church. Ano ministry niya? Dito gahaw, tayo sa open. Hindi tayo sa open. Si Jesus hindi nagko-collect ng tithes, no? Dahil ang tithes, nasaan ang tithes? Sa temple. Diba? Kasi Jesus, ang collect niya lang, I love offering. Mas malaki ang singil ni Jesus kaysa sa tithe. Diba? Dahil si Jesus, kung saan, sinabi niya kay Manong Edison, iwanan mo lahat, ibigay mo sa akin. Yes, ka ni Jesus, iwanan mo lahat. Marami sa mga disciples ko, meron sila mga fishing business, meron sila mga pinagkakawalang mga business, pero they left everything and followed Jesus. Pero nung malapit na siya sa cross, anong ginawa nila? They left and forsook Him. Pero tignan mo ang love ng Father na nagmumapa kay Jesus Christ. Ang last prayer niya ay sa lahat ng mga disciples niya umalis at sa mga taong nagpapakos. Father, forgive them. The words of Jesus is very powerful. Ang gagawin talaga siya. After all of the pain, hindi ng physical pain, inalagaan niya yung mga disciples for the past 3 years of His life. Pinakain, bigyan ng needs nila. But when Jesus needed them, they left the pursuit. And yet Jesus' prayer at the cross is what? Father. Father, we know it's hard that we still do. And we pray, Father, that You will fill our hearts to overflowing. Maranasan namin 100% fullness ng love of the Father over our lives. Dahil hindi namin kayang ibigay ang wala sa amin. We love You, Lord, and we trust Your Holy Spirit in this prayer. In Jesus' name. You know, God's people will say, at the time